The main reason why it's really hard to handle breakups, kasi most of the time, sino dito, kung may partner kayo o ex-partner kayo, at some point, nakasalalay sa kanya yung state mo. Yung totoo. Ay, umamin. Sino dito may jowa? Sinigawan ka ng jowa mo. Ano? Mas stress ka hindi? O, nakasalalay sa kanya state mo. Meaningful siya sa'yo eh. Ngayon, naghiwalay kayo. Sino dito yung sinesearch mo pa rin siya sa Instagram? Tinitingnan mo yung My Day. Nagbabantay ka naman. Nakipaghiwalay ka pero binabantayan mo. So, ibig sabihin yung state mo, nakakabit pa din. Ngayon, bigla siya nag-chat sa'yo. Kamusta ka? Tug, 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 tug. Oh, affected ka pa din. Regardless kung positive, in love, o negative yung nararamdaman mo, yung state mo nakasalalay pa rin sa kanila. Hindi fully nakasalalay, pero aminin mo na, naapektuhan ka. And the main reason for that, and this is related to our families and traumatic experience, it is what we call our emotional home. Since nakulong ka doon sa dating emotional home, nasanay ka sa presence niya, hindi ka ngayon maka-breakthrough. What if there are better experiences? What if there are what we call more appreciation and gratitude? What if there can be more love na ganito pala yung totoong pagmamahal, akala ko alam ko na dati. Meron pala akong makakarelasyon na hindi transactional. Nabigay lang ng bigay, tapos ako bigay lang din ng bigay. Wala kaming computer kasi we just wanna give. And the good news is, you have to make that your new home.